Lumipat ang eksena sa isang inn sa Chitian Island. Ito ang mga naranasan ko sa trial grounds. Sa huli, hinanap ba ako ng Tian Hugad? 2 beses siyang pumunta. Nang makitang wala si Master, umalis siya. Pumunta siya sa Azure Dragon Academy para hanapin ang kanyang anak. Tungkol naman kay Fei Xiongchen, pinatay na siya nito. Kung namatay na, mas mabuti. Ang maging target ng isang demon god ay hindi magandang bagay. Susunod, boss, ano ang iyong mga plano tungkol sa Chitian sect? Yung Peking Long Xiaobei ay masaya pa ring nagpapanggap na young sect leader. Kailangan ko ring mag-isip ng paraan para makalapit sa kanya. Kayo, manatili muna kayo sa Chitian Island. Maglaro, kung may anumang bagay, kokontaken ko kayo. Narinig ito ni Xiaobao. Agad tumalon mula kay Xiao Qiang. Tumakbo ito papalapit, mukhang may gustong sabihin kay Yeming. Gusto mo ring sumama sa akin? Sige. Kung ikaw lang ang dadalhin ko, hindi rin naman mapapansin. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa piitan ng Chitian sect. Ang piitan ay isang mahalagang lugar. Bawal ang basta-bastang pagpasok at paglabas. Akala nyo ba gusto kong pumunta rito? Kung may natitira pang ilang disenteng misyon, sino ba namang gugustuhing pumunta rito? Ako, naparito ako para maglinis ng piitan. Ayon sa patakaran ng Chitian sect, ang mga inner sect disciples, bawat buwan, kailangang makakumpleto ng hindi bababa sa isang misyon. Masyadong maraming oras ang naantala dahil sa trial grounds. Ang mga magagandang misyon ay naaga na lahat. Ang natitira na lamang ay ang paglilinis ng piitan. Hoy bata, talagang malas ka. Sa loob ng piitan, karamihan ay mga sukdulang masasamang bilanggo. Ang kanilang mga pamamaraan ay hindi mabilang. Malalim ang mga pakana. Yung mga gwardya pa lang na napatay nila, ay hindi na mabilang. Lalo na ang mga disipulong pumupunta para maglinis. Kailangan mong mag-ingat, hinding-hindi ka dapat lumapit sa kanila. Maraming salamat sa paalala. Dahan-daang bumaba si Yeming sa mga hagdan. Papasok ng mas malalim. Hoy bata, lumapit ka rito. Ipapakita sa iyo ni Lolo ang isang magandang bagay. Ang gwapong bata, bilisan mo. Pasayahin mo si kuya. Pasayahin mo. Hihi, hayaan mong tingnan kita. Gusto kitang patayin. Na-frame up ako. Pakiusap. Pag-isipan mo, palayain mo ako. Nangangahas ka bang pumunta rito? Munting kapatid, salamat sa paglilinis mo para sa akin. Ngumiti siya kay Yeming. Ang mga tao sa tabi ay nakatutok din sa pagmamasid. Walang anuman. Misyon lang naman. Haha, dahil sa paglilinis, ngayong taon, 9 na disipulo na ang namatay. Alam mo ba kung sino ang pumatay sa kanila? Hindi ko alam. Ako ang pumatay. Ngunit, tulad ng sabi nila, ang buhay at kamatayan ay may kapalaran. 9 na kamatayan. 1 buhay. Nagkataong ikaw ang ika-10. Kaya ngayon, hahayaan kitang mabuhay. O, kung gayon, dapat pa akong magpasalamat sa iyo. Haha, walang anuman. Tunay ngang isang batang may lakas ng loob. Bagay sa akin. Tayo, masayang mag-usap. Hindi ko alam, munting kapatid. Anong pangalan mo? Ji Wagaw. Haha, Ji Wagaw. Ang pangalan mo ay Ji Wagaw. Ikaw nga si Ji Wagaw. Tama, nagulat si Yeming. Nag-alala, may mga hibla ng enerhiya na lumabas mula sa kanya. Kinontrol ang katawan ni Yeming. Haha, yung batang iyon, tinamaan na ng atake ni Matandang Han. Malapit nang may mamatay, may magandang palabas na mapapanood. Kaluluwa. Sariwang kaluluwa. Sa wakas, may masarap na makakain na. Sa sandaling ito, napasigaw si Yeming ng "Oh. Anong nangyayari? Bakit wala kang reaksyon?" Hindi tama. Hindi tama. Siyempre, dahil, sinabi kong pekeng pangalan. Tanga. Kung gusto mo akong saktan, dapat mong pag-isipang mabuti ang kahihinatnan. Nagpakawala ng atake si Yeming. Tumagos sa dibdib ng matanda. Si Matandang Han, ay ganap ng napuksa. Si Matandang Han, namatay na. Ano? Paanong nangyari iyon? Si Matandang Han, ay hindi pa kailanman nabigo. Ang batang ito, saan ba talaga siya nagmula? Noon, ako at siguro Gangsan Wazi, naglakbay kami sa kontinente. Nakaharap namin ang lahat ng uri ng sekta. Malapit ko nang makita iyon. Iyon lamang pala ay Soul Devo uring teknik. Ginagawa sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan. Ang unang palapag, nalinis na. Susunod, pupunta ako sa ikalawang palapag, ng mga babaeng bilanggo.
O, mas mabaho pa kaysa sa unang palapag. Tiyak na, ang mga disipulong naglilinis, karamihan ay namatay sa unang palapag. Ang lugar na ito, matagal nang walang naglilinis. O, isang lalaki. May lalaking pumasok. O, ang gwapong munting kapatid. Tingnan mo, nangangati ang puso ko. Munting kapatid, bilisan mo. Lumapit ka rito. Gusto ni ate ang tipo mong tulad nito. Kung magaling ka, lumapit ka kay Lola. Si Lola, ipapaakyat kita sa langit. Sa sandaling ito, may isang naghagis ng kanyang damit panloob palabas. Munting kapatid, ang personal na gamit ko, aksidenteng nahulog palabas. Maaari mo bang pulutin para sa akin? HMPH, mabahong babae, walang hiya, nangangahas pang ihagis ang personal na gamit niya palabas. Walang kahihiyan. Bamantong hininga si Yeming. Ginamit ang Wallace para pulutin ang gamit para sa kanya. Heto na. Kapatid, ang sama mo. Pinaghahandaan mo ako ng ganyan. Nasasaktan ang puso ko. Ngunit, ang distansyang ito, sapat na. Sa paligid ng katawan ni Yeming ay naglabas ng isang daloy ng Yang Qi. Pinipigilan ang masamang atake ng babae. Pure Yang Qi. Bata, ang itsura mo, halatang mapagmahal. Tapos, birhen ka pa pala. Birhen pala. Mas lalo akong na-excite. Bilisan mo. Lumapit ka kay ate. Gusto ni ate ang tipo mong tulad nito. Itong mga babaeng ito, nakulong hanggang sa masira na ang utak nila. Napansin ni Yeming ang isang selda sa isang tabi. Isang babae na may malungkot na mukha. Siya ang babaeng nakilala ko noon sa Tiangong sect. Ang babaeng, sa aklat ng karma ay malinaw na may kaugnayan sa akin. Bakit siya narito? Hindi ba't pinutol ko na ang kaugnayan namin? Binibini. Anong pangalan mo? Tahimik lamang siya. Hindi sumasagot. Ang pagtitipon sa Yanji, ng Tiangong sect, ang spirit sa gubat ng kawayan. Noon, sinabi kong gusto kong hukayin ang spirit para ihawin. Nagalit ka sa akin, kaya umalis ka. Narinig niya ito. Tinitigan niya si Yeming. Ikaw, nagbago na ako ng anyo. Bakit ka nakakulong dito? At saka, bigla kong naalala, pati pangalan mo, hindi ko pa alam. Ang pangalan ko ay Bizuzin. Dati akong inner sect disciple ng Tianyang sect. Isang taon na ang nakalipas, kinontrol ng Chi Tian sect ang Tianyang sect. Pati si ama ay pinatay. Dahil ayokong sumali sa Chi Tian sect, kaya ikinulong ako rito. Kailangan kong maghayganti. Ang Chi Tian sect, napakalakas. Paanong madaling maghayganti? Isang binibining tulad mo, mabait ang puso. Walang alalahanin, bumagsak sa ganitong kalagayan. Gusto mong umalis dito. Ang lakas ni Bizuzin ay masyadong mahina. Hindi rin siya importanteng tao ng Taiyang sect. Kung hihingi ako ng tulong kay Mo Wuzhuang, madali siyang mapapalaya. Maaari akong umalis. Siyempre, basta't gusto mo. Pagkalabas mo, mamuhay ka ng maayos. Pagdating ng panahon na tumuntong ka na sa banal na daan, hindi pa huli ang maghayganti. Salamat sa iyo. Buhay, tama nga, mahirap hulaan. Pagkatapos, nagpatuloy si Yeming sa paglilinis hanggang sa ikasyam na palapag ng piitan. Ang palapag na ito, iisa lamang ang selda. At iisa lamang ang nakakulong. Tiyak na, malaki ang pinagmulan. Kailangang mag-ingat, munting kaibigan, sino ka? Ako, sa bilangguang nasa harapan mo, ang pangalan ko ay Tianji Lauren, Old Man Tianji. Dati akong isang malayang cultivator. Sa isang pagkakataon, nagkataong natutunan ko ang isang supreme technique, maswerte akong napunta sa top 3 ng Tianyuan rankings. Ngunit, lagi kong gustong umakyat sa pangalawang pwesto. Eksperto sa top 3 ng Tianyuan rankings. Kung gayon, hindi ba't katumbas na siya ng pangatlong pinakamalakas na tao sa Tianyuan continent? Bakit ka nahuli? Inimbitahan ako ng Chi Tian sect leader na sumali. Tumanggi ako, kaya ginamitan niya ako ng maruming paraan, ikinulong ako rito. Umaasang sisuko ako sa kanya. Ngunit, mas pipiliin ko pang mamatay kaysa sumuko. Nagtiis ako hanggang ngayon. Kung gayon, kayo ay karapat-dapat ng handgun. Tunay, niloloko mo ako. Ikaw, kasing lakas ng top 3 sa Tianyuan rankings. Paanong madali kang naloko ng ganyan? Hoy, huwag kang umalis. Kung may pagdududa sa iyong puso, munting kaibigan, tanungin mo lang ako. Kung alam ko, sasagutin ko.
Kung nasa top 3 ka na, hindi ko alam kung anong realm ka. Ang distansyang ito, kung may anumang hindi inaasahan, makakatakbo pa rin ako. Munting kaibigan, lumapit ka pa ng kaunti. Pwede ba? Masyadong malayo. Ako, nakikipag-usap sa iyo. Nakakapagod. Pagod na. Kung pagod na, magpahinga ka na. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Tahimik siyang nag-isip. Ang 10 namumuna sa Tianyuan rankings, lahat sila ay mga eksperto sa longevity realm. Ako, ay nasa longevity 4th realm. Longevity 4th realm. Kung gayon, paano ka pinahamak ng Chi Tian sect leader? Mas malakas pa kaysa sa Tianhu God. Hindi mo alam kung gaano kasama ang sect leader ng Chi Tian sect. Sinabi niyang nakahanap siya ng isang great world na walang nakatira, ngunit mayaman sa yaman. Umaasang ipagkakatiwala niya sa akin ang pamamahala. Naniwala ako sa kanyang mga salita. Pumunta ako sa Great World na iyon para mag-obserba. Hindi ko inaasahan, matagal na pala siyang nag-set up ng Grand Array. Pagkapasok ko pa lang, nasil na ako ng matagumpay. At saka, sa huli, nahuli na ako ng buo. Isang taong kasing galing ninyo, bakit hahanapin ng isang maliit na taong tulad ko? Ako, umaasa akong, Mail, iligtas mo ako palabas. Ang lakas ng inyong lingkod ay maliit. Ang talino ay limitado. Ang lakas ng loob ay maliit din. Natatakot akong hindi ako makakatulong. At, sa aking katayuan bilang disipulo ng Chi Tian sect, ito rin ay isang magkasalungat na relasyon sa inyo. Mas lalong hindi ko kayo matutulungan. Munting kaibigan, makinig ka sa akin. Ang pag-abot ko sa longevity 4th realm, lahat ay dahil sa isang teknik. Basta't handa kang tulungan ako. Munting kaibigan, kung gayon. Ibibigay ko sa iyo ang teknik na ito. Kahit gaano pa kaganda ang teknik, kailangan pa ring pagsikapan para sanayin. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Sige, munting kaibigan. Maaari kong ituro sa iyo ang teknik na ito muna. Hintayin mong masanay mo ito ng matagumpay, saka ka magpasya kung tutulungan mo ako o hindi. Tingnan mo, pwede ba? Sabi ni Beiming, Master. Hayaan nyo na siyang basahin ito. Ayos lang. Kung may anumang pandaraya, maririnig ko ito. Ngayon, si Beiming at ang Ruyi Dharma Robe ay nagsama na. Ang kaalaman ay umangat na sa isang bagong antas. Makikilala ko ito. Sige, sabihin ninyo. Makikinig ako. Ang teknik na ito, ang pangalan ay Daluo Tiangong, Grand Luo Heaven Art. Ang pinagmulan ay sukdulang pambihira. Ayon sa aking hula, ang immortal, Buddhist, at Confucian civilizations ay parehong nagmula sa Daluo Tiangong. Ito ay nilikha ng isang eksperto ng lahi ng tao. Ang ekspertong iyon, muntik nang dalhin ang lahi ng tao sa pagbangon. Ngunit sayang, sa huli, para iligtas ang lahi ng tao, isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Nagdulot ito sa pagguho ng Zhouyuan continent. Ang taong sinasabi niya, hindi ba't ang dakilang tagapagligtas ng lahi ng tao? Siya ba ang lumikha ng Daluo Tiangong? Hindi tama. May problema. Matandang Ginoo. Sa tingin ko, nalilito na kayo. Ang immortal civilization, Buddhist daw, ay napakatagal nang umiiral. Umiiral na sila bago pa man ang ekspertong iyon. Paanong sinasabi ninyong, lahat sila ay nagmula sa Daluo Tiangong? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Makinig kang mabuti sa akin. Bago pa isilang ang lahi ng tao, tanging ang lahi ng spirit apes lamang ang nasa Zhouyuan continent. Pagkatapos, saka lamang nabuo ang lahi ng tao. Pagkatapos ng spirit apes, ay ang mga unggoy. Sila ang lumikha ng maraming sibilisasyon ng tao. At ang Spirit Ape King na nagdala sa amin palayo, ay isa sa mga ekspertong, noong taon na iyon ng Zhouyuan continent. Tinatawag siyang Daluo Yuan Wang, Grand Luo Ape King. Hari ng mga unggoy. Daluo. Ang Daluo Tiangong ay nilikha mismo ni Daluo Yuan Wang. Dahil ang dugo ng ating lahi ng tao ay napakalapit sa kanya, kaya maaari rin nating sanayin ang teknik na ito. Pagkatapos, nang magkaroon ng digmaan, nahati sa 4 na bahagi ang Daluo Tiangong. Sa mga iyon, 3 bahagi ay kinuha ng Immortal, Buddhist, at Confucian, 3 sibilisasyong ito. Naging pangunahing teknik nila. Hindi kaya, ang ika-4 na bahagi ay nasa inyong kamay. Tama ka. Ang balitang ito, narinig ko mula sa isang senior. Balak ko sanang pumunta sa 3 sibilisasyong iyon, para ibigay sa kanila ang gamit.
Hindi ko inaasahan, sa kalagitnaan ng daan. Naloko ako ng sect leader ng Chi Tian sect, sinupil ako rito. Kung si Daluo Yuan Wang noon ay ganoon kalakas, bakit ang mga susunod na henerasyon ng lahi ng tao ay ganito kaina? Ang bagay na ito, ako rin ay nagtataka. Hanggang sa umabot ako sa longevity third realm, saka ko lamang naunawaan. Ang lahat ng bagay sa langit at lupa, may masamang bahagi. Mayroon ding mabuting bahagi. Bagamat ang lahi ng spirit apes ay malakas, ngunit wala namang gaanong potensyal. Ang lahi ng tao na isinilang nito. Bagamat sinasabing mahina, ngunit ang espasyong sinasakop ay sukdulang malawak. Masasabing, ang lahi ng tao, ang may pinakamagandang kinabukasan sa lahat ng nilalang. Mula rito, makikita na, ang lahi ng tao ay hindi naman mahina, kundi, lumalakas lamang. Ito lamang, ang proseso ng paglakas ay napakahaba. Sige, ang bagay na ito, naiintindihan ko. Kung gayon, sabihin ninyo ang Daluo Tiangong, para pakinggan ko. Heavenly Tao Grand Evolution. 10,000 Phenomena Divine Luo. Luo Tian descends. Be the master. Heaven and myriad worlds evolve. Be born from it. Use the infinite, boundless, limitless, natural heaven. HMPH. Pagkalipas ng ganyan kahabang panahon, gusto mong sabihin kung paano. Hindi pwede. Titingnan ko muna ang iyong tunay na katawan. Ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation. Tumingin ng malalim sa loob. Walang hiyang demonyo. Talagang magaling manloko. Ikaw, ay isang matandang multo ng Tianji. Malinaw na, isa ka lamang halimaw na palaka. Ngunit, Master, ang Daluo Tiangong na sinabi niya, mukhang napaka-espesyal. Tama ka, Master. Huwag mo munang ibunyag. Pakinggan mo muna siyang matapos. Sige. 3 araw ang lumipas. Magaling na Daluo Tiangong. Nakikita ko ang Buddhist scriptures ng Buddhist sect. Ang 3 pure ones true dharma ng immortal daw. Pati na rin ang mga natutunan mula sa pakikipagpalitan kay Mengshu ng Confucian family. Ang Daluo Tiangong ng palakang ito, hindi ko inaasahan. May malabong pagkakatugma sa 3 paaralan ng immortal, Buddhist, at Confucian. Munting matandang tuso. Ang Daluo Tiangong, tanging mga tao lamang ang makakapag-cultivate. Hindi kaya, hindi siya nagsisinungaling. Ang kanyang tunay na anyo, ay isang palaka. Siyempre hindi. Lahat ng demonic beings na kayang mag-transform sa anyong tao, ay maaaring mag-cultivate. Bago pa isilang ang lahi ng tao, bawat lahi, paglaya, habang nagkukultivate. Laging nagiging anyo ng tao. Kahit pa ang 3 dakilang banal na lahi, sa pundasyon. Pinakamalapit sila sa anyong tao. Dahil ang panlabas na anyo ng tao, ang siyang anyong may pinakamataas na potensyal. Dahil dito, kaya ganap na nagawang mag-transform ng spirit ape ang panlabas na anyo para maging itsurang tao. Mula roon, nagkaroon ng walang hanggang potensyal. Kaya pala. Oo nga pala. Narinig kong ang Tianyuan continent, maliban sa Tianyuan rankings, mayroon pang 9 na demonyo ng Tianyuan. Hindi ko alam, yung 9 na demonyong iyon, kasama rin ba sila sa Tianyuan rankings? Wala. Ang mga eksperto sa Tianyuan rankings, lahat sila ay mga tao. HMPH. Kung ganyan ang sinasabi mo, kung gayon. Niloloko mo ako. Palaka ka. Isang palakang tulad mo, paanong makakaakyat sa Tianyuan rankings? Munting kaibigan, huwag kang magalit. Natatakot lamang akong mag-ingat ka sa lahi ng demonyo, kaya itinago ko ang aking pagkatao. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sa huli, ano ka? Ako, hindi ako ano. Kundi, ang Toad Great God. Sa loob ng 9 na demonyo ng Tianyuan. Ang aking realm, ay nasa longevity third realm. Si Tianji Lauren, ay matalik kong kaibigan. Ang Daluo Divine Art, ay totoo rin. Walang panluloko. Sige, hintayin kong maunawaan ang Daluo Tiangong, saka ko pag-iisipan kung tutulungan kita o hindi. Munting kaibigan. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Wuzhuang Palace. Senior Brother G, sa wakas, dumating ka na para hanapin si munting kapatid. Kung hindi ka pa dumating, ako na ang pupunta para hanapin ka. Sa pagkakataong ito, naparito ako, para humingi ng tulong sa iyo. Sa loob ng piitan, may isang dating kakilala ako. Ang kanyang lakas ay mahina, hindi makakapagdulot ng pinsala. Umaasa akong, mapapalaya siya.
Maliit na bagay. Maliit na bagay. Maliit na bagay lang. Tinitiyak kong walang problema. Senior Brother G, may iba ka pa bang kailangan? Wala na. Ikaw, sabi mong hinahanap mo ako, mayroon ka bang kailangan? Sa totoo lang, nakikita kong ang isang henyong tulad ni Senior Brother G ay talagang hindi dapat masayang. Ang Young Sect Leader, kamakailan lang ay nag-oorganisa ng Heroes Gathering sa Young Dragon Palace. Ito ay isang magandang pagkakataon para umangat. Hay, marami pa akong maliliit na bagay na kailangang asikasuhin. Ngayon, ang makipagkita sa Long Xiaobay na iyon, medyo maaga pa. Hay nako, kung may anumang maliliit na bagay, sabihin mo lang. Magpapadala ako ng tao para tulungan kang gawin ito. Bihirang pagkakataon. Ang masayang ka, ay isang malaking kawalan para sa aking Chitian sect. Hay, sige, kung gayon. Ay, kung gayon. Pupunta na lang ako ng isang beses. Sa huli, maaga o huli, kailangan ko rin siyang makita. Sa sumunod na panahon, sinubukan ni Yeming na sanayin ang Daluo Tiangong. Kahit ang pagpasok pa lang, ay mahirap gawin. Sa huli, ang Daluo Tian na ibinigay sa kanya ng Toad Great God ay isang kulang na teknik. Pinagsama ni Yeming ang Immortal Dao 3 Pure One's True Dharma. Buddhist Dao Buddha Scripture. Ginamit ang Taiyi Divine Calculation para aidados ang Daluo Tiangong. Umaasang gamit ang sarili niyang paraan, mapupunan niya ito. Ngunit, wala pa rin kahit kaunting pag-unlad. Kung tama ang sinabi ng Palaka, ang Daluo Tiangong ay mataas at mahirap hulaan. Kahit Emperor Sword ay hindi makakapantay. Ako, naghahangad pang punan ito para maging kumpleto. Medyo nakakatawa. Ginoong G, si Binibining Wuzhuang, ay nag-iimbita kay Ginoo na pumunta sa Young Dragon Palace, para dumalo sa Heroes Gathering. Sige, alam ko na. Kailangan ding makita siya. Kahit gusto pa akong hulihin ng pekeng Long Xiaobay, kumpiyansa akong makakatakas. Pagkatapos, pumunta si Yeming para dumalo sa piging sa Young Dragon Palace. Ang mga taong ito, lahat ay may pambihirang aura. Mayroon pang mga martial saints at martial gods. Marahil ay mga importanteng tao sila sa loob ng sekta. Dumating na ang Young Sect Leader. Ang mga lingkod ay nagbibigay galang kay Young Sect Leader. Ang taong ito, tunay ngang kagalang-galang. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pakay sa pagpapanggap bilang Long Xiaobay. Mga kagalang-galang. Hindi na kailangan ng formalidad. Kumain at uminom kayo. Lahat kayo ay mga piling-pili sa sekta. Ang pag-imbita sa inyo rito, walang ibang layunin. Gusto ko lamang makilala kayong lahat ng kaunti. Haha, Young Sect Leader. Nagpapasalamat po kami sa papuri. Ang makilala si Young Sect Leader, ay 3 buhay naming kapalaran. Ako, ay mag-aalay ng 1 tasa kay Young Sect Leader. Senior Brother, bakit mag-isa ka lang umiinom ng alak? Junior Sister Wuzhuang, maupo ka. Sino yung taong iyon? Bakit nakaupo si Binibining Wuzhuang sa tabi niya? Hindi ko kilala, ngunit dahil naimbitahan. Tiyak na hindi siya isang taong walang pangalan. Sa totoo lang, ngayon, ang pag-imbita sa inyo rito, ay may isang bagay akong inaasahang matutulungan. Young Sect Leader, masyado kayong mapagkumbaba. Kung may anumang bagay, sabihin nyo lang. Ang inyong lingkod, kahit mamatay pa. Hindi ako uurong. Pakiusap, Young Sect Leader. Sabihin nyo na. Noong nakaraang panahon, gustong kunin ng aking Chitian sect ang Hao Tian sect. Ngunit ang mga tao ng Hao Tian sect ay napakatigas ng ulo. Hindi lamang iyon. Pinatay pa nila ang hindi kakaunting mga eksperto ko. Nagpa siya akong magpadala ng isang grupo ng mga tao papunta sa Hao Tian sect para magmanman. Imbestigahan ang sitwasyon sa loob ng Hao Tian sect. Narinig ito ng lahat. Natahimik sila. Iyon ay Hao Tian sect. Kung hindi mag-iingat, mawawalan ng buhay. Lahat ng mga tao sa Chitian sect ay may pangalan at reputasyon. May magandang kinabukasan. Tanga lang ang magsasapanganib. Ang bagay na ito, walang pakinabang. Paanong may kusang loob? Hindi kaya, mapipilitan na lamang akong magpadala ng mga pinagkakatiwalaang tao para magsapanganib. Ang inyong lingkod, si Ji Wagao. Handa pong akuin ang alalahanin para kay Young Sect Leader. Sige, ang pangalan mo ay Ji Wagao. Tama ba? Tunay ngang isang dragon at phoenix sa gitna ng maraming tao. Tunay ngang may isang taong may lakas ng loob. At saka, mukhang malapit siya kay Mu Wuzhuang. Tiyak na isa siyang taong tapat sa inner sect.
maaaring pagkatiwalaan at gamitin. Sa inyo, mayroon pa bang handang pumunta sa Hao Tian Sect? Tahimik na nagkatinginan ang lahat. HMPH. Kung gayon, lumabas na kayong lahat. Ang nangyari rito, hindi dapat sabihin sa mga tagalabas. Kung hindi, haharapin ayon sa mga patakaran ng sekta. Pagkatapos, kinausap ng pribado ng Peking Young Sect leader si Yeming. Wagaw. Sa pagkakataong ito, sa pagpunta sa Hao Tian Sect, kailangan mong baguhin ang iyong anyo. Gumamit ng ibang pagkatao para sumali. Madali lamang po iyon. Ang inyong lingkod ay bihasa sa disguise technique. Sa loob ng Hao Tian Sect, mayroon na akong mga taong nakatago roon. Ngunit ang kanilang potensyal ay hindi maganda. Hindi makakarating sa tuktok. Pagkapasok mo, tutulungan kanila ng buong lakas. Ito ay 10 bilyong martial god coins. Ito ay paunang gantimpala. Pagkatapos magtagumpay, mas marami pa ang ibibigay. 10 bilyong martial god coins. Maraming salamat po sa gantimpala. Young Sect Leader. Maituturing na rin itong maliit na halaga ng pera. Alam kong mapanganib ito. Huwag kang mag-alala. Ang Chi Tian Sect ay hindi ka pababayaan. Bumalik ka, maghanda ka muna. Bukas, aalis na. Naiintindihan na po ng inyong lingkod. Ang Hao Tian Sect ay hindi isang lugar na maaari mong galawin. Lumipat ang eksena sa Hutu Empire. Sa isang bahay ng ordinaryong tao. Senior Brother G, natapos na po ng inyong lingkod ang lahat. Bukas, dalhin ninyo ang token na ito sa Tian Buhol para manungkulan. Alam ko na, lumabas ka na. Hindi ko inaasahan, paikot-ikot, naging Tianbo, Heaven Patrol, na naman ako. Tunay ngang may kaugnayan ako sa Tianbo. Yamang nakabalik na ako sa Hao Tian Sect. Kung gayon, lahat ng bagay ay mas simple na. Pagkatapos, nagbago ng anyo si Yeming. Naglakbay patungo sa punong himpilan ng Hao Tian Sect. Sect Leader, kasama si Master, nakabalik na kayo. Shao Qiang, anong pakiramdam ng maging Sect Leader? Napakasarap. Gabi-gabi, may mga babaeng disipulo ng sekta, nagmamakaawang makipag-ugnayan ng malalim sa akin. Agad na hinampes ni Yeming ang ulo ni Shao Qiang. Huwag kang buong araw hanggang gabi, puro laro lang ang alam. Ang mga importanteng bagay, kumusta na? Ang mga importanteng bagay, syempre ginawa ko rin. Sa kasalukuyan, karamihan ng mga pribadong bangko ay kumikita na. Ang natitira, lahat ay balanse ang kita at gastos. Ang Tian Buhol ay lumakas na rin ng malaki. Mayroon ng 160.000 na Tianbo. Ano? 160.000. Dati, 5.000 lang. Si Duan Gangming ng Tian Buhol, umaasa sa suporta ni Master, kaya nagsugal ng buhay para paunlarin ang Tian Buhol. Sa kasalukuyan, ang mga tiwaling opisyal at masasamang tao na pinuksa ng Tianbo, hindi bababa sa 8 milyon na. Napakaraming opisyal at maharlika ng Prefecture City ay hindi na nangangahas gumawa ng masama. Natatakot na maparusahan ng Tianbo. Haha, si Duan Gangming, talagang magaling. Magaling kung magaling. Ngunit ang pag-aalaga ng ganito karaming Tianbo ay nangangailangan ng napakaraming pera. Ikaw, bilang sect leader, magaling ka rin pala. Ngayon, nagsisimula ka ng umiyak ng kahirapan para sa Hao Tian Sect. Mula ngayon, ang mga gastusin ng Tianbo, ako na ang bahala. Oo nga pala, Master. Kamakailan lang, sa loob ng sekta. May kakaibang nangyayari. Ang Martial God Coin, mukhang nagsisimula ng bumaba ang halaga. Ang paggamit ng Martial God Coin para ipagpalit sa Dharma Heaven Coin, ay paunti ng paunti. Ang mga banal na bagay na mabibili, ay mas kakaunti na rin. Hindi kaya, dahil ang Tian Yuan Continent ay malapit ng magkaroon ng sakuna. Hindi malinaw. Kailangan bang ipagpalit lahat ng Martial God Coins sa sekta, para maging Dharma Heaven Coins? Hindi na kailangan. Ang paggawa niyan, ay mas lalo lamang magpapababa sa halaga ng Martial God Coin. Magdudulot ito sa malaking bilang ng Martial God Coins na lumabas patungo sa ibang mga mundo. Magdudulot ng malubhang pinsala sa Martial Dao Civilization. Sa isip ni Beiming, kung si Master noon, ang papansinin lamang niya ay kung kikita ba siya ng pera o hindi. Ngayon, nag-aalala na siya para sa buong sitwasyon ng sibilisasyon. Master, ano ba talaga ang pinagdaanan ninyo?
Ipagpalit mo ang 3 bahagi ng martial god coins sa sekta para maging dharma coins. Para harapin kapag kailangan. Ang natitirang martial god coins, hayaan mo lang doon. Naiintindihan? Oo nga pala, Master. Ang especially iya sa loob ng Imperial Palace, ay nakakuha ng balita. Ang Hutu Empire, ay nakatuklas ng isang allied great world sa ibang kalawakan. Gustong salakayin. Ngunit, hindi sapat ang lakas. Nag-aalinlangan pa rin. Tayo, dapat ba tayong makisali? Kumita ng kaunting pakinabang. Wala pang anuman. Manatili munang tahimik at magmasid. Sige. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa Tianbu Hall. Ang Hallmaster ng Tianbu Hall. Si Duan Gangming. Nagbibigay galang kay Vice Sect Leader. Magaling ang ginawa mo. Pinalakas mo ang Tianbu Hall hanggang sa ganitong antas. Sabi ng sect leader, kayo ay nag-aalis ng kasamaan. Pumatay ng mahigit 8 milyong masasamang tao. Magaling. Ngunit, hindi pa yun sapat. Ang mga masasamang tao sa Hutu Empire, ay talagang napakarami. Hindi talaga kayang patayin lahat. Yung 8 milyon na iyon, lahat sila ay mga tao ng Hutu Empire. Tapos hindi pa nauubos. Natatandaan kong, ang Hutu Empire ang pinakamalakas na imperyo sa 5 dakilang imperyo. Bakit ganyan kagulo? Hindi alam ni Vice Sect Leader. Ang Hutu Empire, bagamat ito ang pinakamasaganang imperyo, pinakamayaman sa yaman, ngunit ito rin ang pinakamagulong imperyo. Ang mga dakilang pamilya, mga sekta, inaapi ang mga ordinaryong tao. Ang mga opisyal naman, ay mayabang at dominanti. Inaapi ang mga mamamayan. Ang mga puwersa sa likod, ay ganoon din. Ang Crown Prince ng imperyo, hindi na kailangang banggitin pa. Talagang, mga krimeng sukdulen. Mayabang at walang kinikilalang batas. Kahit ganoon, bakit bihira akong makarinig ng mga tao mula sa Hutu Empire na pumupunta sa ibang mga imperyo? Ngunit ang mga tao mula sa ibang mga imperyo, ay madalas pumunta sa Hutu Empire. Dahil, ang Hutu Empire ay masyadong mayaman. Kahit ang mga ordinaryong tao na inaapi, ay karaniwang mas mayaman pa kaysa sa ibang mga imperyo. At saka, ang mga mamamayan ay laging nangungulila sa kanilang bayan. Kung hindi dahil sa malaking sakuna, iilan lamang ang gustong lumayo sa kanilang bayan. Kaya pala, mukhang, ang mga tao ng Tianbu Hall, ay habambuhay na hindi magiging sapat. Mula ngayon, ang mga gastusin ng Tianbu Hall, ako na ang bahala. Ikaw, magpalawak ka ng buong lakas. Ang pera, ay hindi problema. Maraming salamat, Vice Sect Leader. Ngunit, Vice Sect Leader, ang susunod na pag-unlad, kung sa pera lamang aasa, ay hindi pwede. Ang paghubog ng mga talento, ay nangangailangan ng magagandang techniques at martial skills. Mula pa noon, ang Hao Tian Sect ay walang malakas na pinag-isang teknik. Ang mga natututunan ng Tianbu, ay magkakaiba rin. Ito ang nagpapahirap sa Tianbu Hall na makalamang kapag humaharap sa mga kalaban na kapareho ng realm. Ito, simple lang. Magtayo ng isang scripture hiding tower. Ilagay lahat ng mahuhusay na techniques at martial skills doon. Magdagdag ng ilang banal na techniques para magbantay. Ayos na. At saka, ang scripture hiding tower, tanging ang mga Tianbu na may kontribusyon at tapat lamang ang makakapasok. Ang scripture hiding tower. Saan tayo hahanap ng ganyan karaming techniques at martial skills? Sige, ang bagay na ito, ako na ang bahala. Ikaw, asikasuhin mo na lang ang pagtatayo. Noon, nangako si Jiang Zhu na papapasukin ako sa book world. Ngayon na ang oras para singilin siya. Gangming, may isa pa akong bagay na kailangang sabihin sa iyo. Sa loob ng Tianbu, ay may nakahalong hindi kakaunting mga especially iya ng Chi Tian Sect. Ito ang listahan. Ako, ay isa rin sa kanila. Ano? Ganyan karami. Agad akong magpapadala ng tao para asikasuhin sila. Hindi na kailangan. Ang pagpatay sa kanila, ay magdadala lamang ng mas maraming bagong especially iya. Sa oras na iyon, mas mahirap ng asikasuhin. Magpanggap kang hindi mo alam ang bagay na ito. Pagkatapos, ayusin mo ng kaunti. Kaya pala, naiintindihan na po ng inyong lingkod. Ayusin sila sa mga hindi importanteng gawain. Sa ganoong paraan, hindi lamang hindi magugulat ang mga ahas, kundi hindi rin sila makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Matagal na kaming hindi nagkita ni Jiang Zhu. Hindi ko alam kung kumusta na siya ngayon.
Lumipat ang eksena sa Vermilion Bird Empire. Sa mansyon ng Prinsesa Piaozu. Si Jiang Zhu ay nakaupo. Naghuhulog ng mga lotus sa lawa sa ibaba. Lumitaw si Yeming. Tinawag si Jiang Zhu. Ikaw, Ye Wudi. Tinatawag mo pa rin ang palayaw na iyon. Hindi ba't, hindi mo naman alam ang pangalan ko? HMPH. Ngayon alam mo ng mahiya. Noong nakaraan. Bakit? Sino ba namang nagsabing niloko mo ako noon? Prinsesa. Ako. Prinsesa. Gusto ko lang itong itawag. Ye Wudi. Sige. 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 Bahala ka. Naparito ako para hanapin ka, para humingi ng tulong. Gusto kong pumasok sa book world, maglibot. Langit. Ano? Lumalabas na may kailangan ka pala. Heto ang token para sa iyo. Kailangan mong kunin ito, pagkatapos ay mag-transform ka sa aking anyo, para makapasok. Maraming salamat. Pagkalabas ko, magpapasalamat ako sa iyo ng maayos. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Hintayin mong matapos ang iyong gawain, isama mo akong lumabas para maglaro ng isang beses. Ayos na. Isang prinsesang tulad mo, kung isasama kitang lumabas, hindi ba medyo kapansin-pansin? HMPH. Kung ayaw mong isama, ayos lang. Sa huli, sa tuwing gusto mong umalis, basta ka na lang umaalis. Hindi mo man lang ako itinuturing na kaibigan. Anong klaseng kaibigan pa iyon? Kung iisipin ko, mukhang totoo nga. Maging sa Spirit River Secret Realm o sa Vermilion Bird Imperial Palace noon, basta ko na lang iniiwan, medyo may kasalanan nga ako. Sige, kung gayon, saan mo gustong pumunta? Pag-iisipan ko, saan ka pupunta? Doon ako pupunta. Dahil noong nakaraang kaguluhan ng mga demonyo, hindi pinayagan ni Ama ang mga miyembro ng Imperial Family na lumabas. Malapit na akong mamatay sa pagkainip. Huwag na. Mas mabuti pang, hindi na lang kita isama. Ayokong magkasala sa dakilang emperador. Takot saan? Basta't umalis tayo sa Vermilion Bird Empire, napakahirap na nilang mahanap tayo. Hindi pwede. Masyadong mapanganib. Hindi sulit. Wala akong pakialam. Sa huli, gusto ko ring lumabas kasama ka. Tapos, basta ka na lang aalis, masyado ka nang walang galang. Sige, sige. Hintayin mong matapos akong maging abala, pagkatapos ay dadalhin kita sa lahat ng imperyo. Gaya ng inaasahan, hindi ako nagkamali ng tingin sa iyo. Prinsesa, tunay kang matalik na kaibigan. Huwag mo na akong yakapin. Natatamaan ang ulo ko. Natatamaan ang ulo mo. Paumanhin. Dahil sa pagiging patag na ganito, hindi ko sinasadya. Pagkatapos, nag-transform si Yeming sa anyo ni Jiang Zhu. Ang lugar na ito, ay ang pasukan sa book world na sinabi ni Jiang Zhu. Matandang ginoo, nagbibigay galang sa prinsesa. Ipinakita ni Yeming ang token. Heto, bihirang bumisita ang prinsesa sa book world. Ako, matandang ginoo, ay masaya pa. Paanong susuriin ko pa ang token? Pasok po, pasok. Si Jiang Zhu, talagang isang taong ayaw magbasa. Sa madaling salita, pumasok muna ako para tingnan. Pagkapasok pa lang sa loob, bumalik na si Yeming sa dati niyang anyo. Diyos ko, ang daming libro. Hindi makita ang katapusan. Pati mga libro mula sa ibang sibilisasyon, mayroon din. Ako lang mag-isa ang magbabasa, hindi ko alam kung anong araw o taon pa matatapos. Beiming. Invisible Sword. Lumabas din kayo at tulungan akong magbasa. Opo, Master. Huwag. Ako, gusto ko lang makipaglaban. Ayaw ko talagang magbasa. Ako, bilang iyong Panginoon, ay patas at makatarungan. Pantay ang treto. Walang eksepsyon. Kailangang magbasa lahat. Ngunit, Master, talagang, napakarami ng libro sa lugar na ito. Kahit tulungan pa namin kayo, hindi namin alam kung kailan matatapos basahin. Hindi kailangang basahin lahat. Pumili kayo mula sa bawat realm, ng ilang mga techniques at martial skills na medyo mahusay, para kopyahin. Ayos na. Hindi rin kailangang piliin ang pinakamaganda. Sa huli, habang mas mataas na antas ang technique o martial skill, mas mahirap itong simulan. Pumili ng uri na mahusay, at malawak ang pagiging praktikal. Ayos na. 3 hanggang 5 Divine Grade Scrolls, ay sapat na. Lumipas ang panahon. 3 buwan. Sa wakas, tapos na rin sa pagpili. Pinahirapan ko kayo. Ito, ay hindi cultivation. Hindi pag-unawa, kundi, purong pagbabasa at pagkukopya. Sukdulang tuyot at nakakabagot. Nahihilo ang ulo.
Kahit ako, hindi ko ito makayanan. Kahit ganoon pa man, ang mga librong nabasa natin, kahit isang bahagi ng hibla ng book world, ay hindi pa nararating. Tunay ngang isang nakakatakot na lugar. Ang biyaheng ito, mayroon pang hindi inaasahang kasiyahan. Hindi ko inaasahan, ang Yang Tianqi Emperor Sword, ay nakatago pala sa book world. Ngayon, kumpleto na ang 5 Emperor Swords. Pagbalik, samantalahin ang oras para sanayin silang lahat ng sabay-sabay. Lumipat ang eksena sa Hao Tian Sect, pagkaalis mula sa book world, bumalik muna si Yeming sa Hao Tian Sect. Isinulat muli ang mga techniques at martial skills na nakupya. Gamit lamang ang sariling lakas, napuno niya ang buong scripture hiding tower. Sa totoo lang, bago pa umalis si Yeming, si Zhao Gangming ay espesyal na nag-ayos ng isang Tianbo, pinag-disguise ito para palitan ang pagkatao ng especially iya ni Yeming. Nakatipid ng maraming oras para kay Yeming. Pagkatapos ayusin ang scripture hiding tower, tinupad ni Yeming ang pangako kay Jiang Zhu. Dinala siya palayo mula sa Vermilion Bird Empire. Dinala si Jiang Zhu para mamasyal sa kalye. Kumain ng mga merienda, pagkatapos ay dinala siya para maglaro ng mga parol. Lumipat ang eksena sa Hutu Empire. Tianhu Town, ang lugar na ito, ang ganda. Sayang, ang magandang tanawin ay hindi madalas makita. Malapit ng Gamabi ang paglalaro. Takip silim lang naman. Araw-araw mayroon. Hindi kaya, hindi na makikita. Ikaw, ay isang bato. Matigas, walang pakiramdam. Hindi kaya, hindi ko alam na araw-araw mayroon. Dahil, kasama kitang nanunood, kaya ito naging magandang tanawin. Ngunit ang magandang tanawing ito, napakabilis na malapit ng maglaho. Hay nako, talagang, napaka-sentimental. Hindi iyan ang aking ugali. Lahat ay dahil sa iyo. Sa hinaharap, hindi ka na pwedeng magsalita ng kalokohan. Nagtanong-tanong na ako. Itong Tianhu Town, may isang Starmon Pavilion. Napakaangkop para manood ng mga bituin. Hintayin natin mamaya, pagbaba ng gabi, aakyat tayo roon. Manood ng mga bituin. Manood ng buwan. Tikman ng masasarap na pagkain. Isa rin itong uri ng kasiyahan. Sige, tara na. Tianhu Gate. Ngayon, nangongolekta ng buwis dito. Bawat taong gustong dumaan, kailangang magbayad ng isang Martial Monarch coin. Ginoo. Hindi pwede. Naghirap akong mangisda ng 1 taon, hindi pa ako kumita ng isang Martial Monarch coin. Sa bahay, may inaalagaan pa akong maliit na anak. Talagang wala na akong pera. Pakiusap po, Ginoo, kawan niyo po ako. Hindi makapagbayad ng pera. Kung gayon, iwan mo ang bangka. Lumangoy ka pabalik. Ang lawa na ito, pag-aari ba ng inyong pamilya? Bakit kayo naniningil ng pera? Hoy, bata, saan ka galing? Nangangahas kang kumalaban kay Lolo. Sabihin ko sa iyo, kami ay mga disipulo ng Tianhu Sect. Inutusan kaming pumunta rito para mangolekta ng buwis. Kung hindi ka kumbinsido, mangangahas akong bugbugin ka hanggang sa sumuko ka. Tianhu Sect, hindi ko pa naririnig. Marahil ay isang lokal na sekta. Hindi lamang hindi gumagawa ng kabutihan, kundi nambubuli pa ng ganito. Isang Martial Monarch coin, para sa ordinaryong tao, ay isang malaking halaga ng pera. Sapat na para sa isang pamilya na mamuhay ng masagana ng matagal. Ang mga bagay ng Tianhu Sect, kaya mo bang pakialaman? Kung ayaw mong mabugbog, ilabas mo agad ang pera. Galit na sumigaw si Yeming. Lumayas. Sumuntok siya ng isa. Pinatalsik sila. May eksperto. Napakalakas. Bilisin mo. Umatras. Iulat ang bagay na ito kay Elder Jiang Zhu. Ang bagay na ito, hindi maaaring hayaan na lang. Pupunta tayo, patagin natin ang Tianhu Sect. Para hindi na sila magpatuloy pa sa paggawa ng kasamaan. Sige, mas interesante pa kaysa sa pamamasyal. Lumipat ang eksena sa Tianhu Sect, dinala ni Yeming si Jiang Zhu. 2 senior, maaari ko po bang itanong kung ano ang inyong kailangan? Ang lakas. Ang kanilang hininga ay hindi man lang mas mahina kaysa sa Sect Master. Sabihin mo sa inyong Sect Master na makipagkita sa akin. Gustong makita ang Sect Master. Ngunit, ang Sect Master ay hindi tumatanggap ng mga bisita sa labas, basta-basta. Kung gayon, sumuntok si Yeming. Pinatalsik agad ang tarangkahan ng Tianhu Sect. Pangahas, ang aking Tianhu Sect ay isang marangal na 6th grade sect. Sinong nangangahas gumawa ng gulo? Lumapag siya sa ibaba, 2 kaibigan.
Bakit ninyo sinira ang aking mountain gate? Ang realm nilang dalawa ay hindi mas mababa sa akin. Pareho silang mga martial monarchs. Naglalakbay kami sa lawa, tapos pinilit kaming hingan ng pera ng mga disipulo ng inyong sekta para makadaan sa bangka. Nagdulot ito ng sama ng loob sa akin. Kaya sinadya kong pumunta rito, para turuan ka ng leksyon. Ang paniningil ng pera, kami ang mali. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Ngunit, sinira ninyo ang aking mountain gate, hindi ba't medyo sobra naman iyon? Sobra. Sinampal agad siya ni Yeming sa mukha. Ngunit, ang mga mangingisdang dumadaan doon, anong kasalanan nila? Ang mga turistang dumadaan doon, anong kasalanan nila? Alam mo ba, ang isang martial monarch coin, para sa mga ordinaryong tao, ano ang ibig sabihin nito? Sa ganito, karapat-dapat ka pa bang sabihing sobra ako? Ginoo, patawad. Ang inyong lingkod ay may mata ngunit hindi nakakita. Ako po ay nararapat mamatay. Sana po'y patawarin ako ni Ginoo. Maaaring patawarin ka, basta't buwagin mo ang Tianhu sect. Hindi pwede. Kapag binuwag na, paano mabubuhay ang mga disipulo sa ilalim ng sekta? Kami rin, ay napilitan lamang. Ang perang ninakaw, karamihan ay ibinibigay sa itaas. Ibinibigay sa itaas. Hindi kaya, umaasa ka pa sa kung saang dakilang sekta. Hindi dakilang sekta, kundi isang pamilya. Ang Tianhu Town ay nasa ilalim ng pamamahala ng Ping Prefecture. Ang Lingyu Country sa loob ng Ping Prefecture. Sa Lingyu Country, mayroong Chu family, isang golden aristocratic family. Ang Tianhu sect, bawat taon ay kailangang mag-alay ng regalo sa Chu family. Sa sandaling ito, isang lumilipad na barko ang lumitaw sa kalangitan. Haha, kaibigan, mas mabuting pakawalan mo ako. Ang young master ng Chu family ay dumating na para kolektahin ang regalo. Bilisan mong tumakas. Mas mabuti. Sa isip ni Yeming, kalimutan mo na. Kung gayon, ang ugat ay napakalalim ng isang golden aristocratic family. Hindi na kailangang makipag-away pa sa kanila. Bakit? Ikaw, kahit papaano ay isang prinsesa ng Vermilion Bird. Natatakot kang galitin ng isang golden aristocratic family. Gaya ng inaasahan. Habang mas malaki ang atay. Mas maliit ang apdo. Natatakot ako sa kanya. 10 Golden Young Masters pa ang dumating, mangangahas pa rin akong bugbugin sila ni Lola. Sabihin mo sa kanyang bumaba rito. Tingnan mong hindi ko siya bugbugin hanggang mamatay. Diyos ko, kahit Golden Young Master ay hindi kinatatakutan. Sa huli, anong klaseng tao ba ang nagawan ko ng kasalanan? Isang sinag ng liwanag ang bumaba. Tianhu Sect Master, hindi mo sinalubong ang Young Master na ito. Anong ginagawa mo rito, Young Master Chu? Tulungan niyo po ako. Ang taong ito, bigla na lang gustong buwagin ko ang Tianhu sect. Ang inyong lingkod ay hindi sumunod, balak pa niya akong patayin. Ang lakas ng loob. Alam mo bang ang Tianhu sect ay pinoprotektahan ng aking Chu family? Ano naman ngayon, Brother Chu? Ang batang ito, ay mayabang. Interesado akong malaman, isang hamak na martial monarch na tulad niya, saan niya kinukuha ang kumpiyansa at lakas ng loob? Marahil, may kaunting lakas nga. Hayaan mong sukatin ko muna ang kanyang lakas. Pagkatalon pa lang, sinampal na siya ni Yeming sa mukha. Ay ikaw, patay ka na. Walang makakapagligtas sa iyo. Dinagdagan pa ni Yeming ng isang sampal para maging pantay ang dalawang pisngi. Sa pagkakataong ito, napatalsik ang dalawang ngipin niya. Pati kayo, ginamit ni Jiang Zhu ang apoy ng Vermilion Bird para ihawin ang dalawang natitira. Nangangahas na maging walang galang sa prinsesang ito. Isa pang atake. Sukatin mo. Tiyak na tumitimbang ka ng 2 liang. Langit. Sa huli, sino ba sila? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Bubuwagin mo ba ang Tianhu sect? Bubuwagin. Bubuwagin ko agad-agad. Bubuwagin ko sila. Nakahandusay pa rin sila sa lupa. Isang hamak na Golden Young Master, nangangahas pang maging walang galang. Ang Young Master na ito ay hindi ka patatawarin. Anong Young Master? Ikaw, ay Crown Prince. Kaya pala, Kuya Crown Prince. Bakit mo basta-basta inilalantad ang iyong pagkatao? Yung mga hamak na taong ito, paanong karapat-dapat silang makita ang kagalang-galang na anyo ni Kuya Crown Prince? Bilisan natin. Umuwi na tayo. Ang paglalantad ng pagkatao, ay hindi maganda. Itong batang masama na ito. Nagsisimula ng mang trip. Ilantad kung ilantad.
Ang buong mundo ay lupa ng hari. Nangangahas kang galitin ang young master na ito. Ngayon, pupuksain ko na rin ang inyong Chu family. Magaling iyon. Ang bilis pumasok sa karakter ni Jiangsu. Kamahalan Crown Prince. Ang inyong lingkod, may mata ng aso. Hindi ko po alam na dumating na si Kamahalan. Patawarin po ninyo ako. Anong kasalanan ninyo? Ako, Lintek. Paanong malalaman ko kung anong kasalanan? Pumunta ako rito para mangolekta ng pera, tapos binugbog mo ako ng isang beses. Kamahalan. Ang pagpayag sa isang masamang puwersang tulad ng Tian Husek ay kasalanan ng aking Chu family. Pagbalik ko, pupuksain ko lahat ng Tian Husek. Hindi ako mag-iiwan ng kahit sinong masamang tao. Sa madaling salita, humanap ng isang marangal na dahilan, tiyak na walang magiging problema. Hindi nga, ang iyong Chu family, tunay ngang haligi ng Huto Empire. Hindi ka pa ba magbibigay galang sa young master na ito? Ang inyong lingkod, si Chu Shenjiao, young master ng Chu family. Nagbibigay galang kay Kamahalan Crown Prince. Ang inyong lingkod, si Tian family young master. Si Tian Meng, nagbibigay galang kay Kamahalan Crown Prince. Ang inyong lingkod, si Gu family young master. Si Gu Liang, nagbibigay galang kay Kamahalan Crown Prince. Ang lakas ng loob mo. Ang pagpapanggap bilang miyembro ng Imperial Family ay isang malaking kasalanan na may parusang kamatayan. Teka, hindi ka ba natatakot na nakita na nila dati ang Huto Crown Prince? Nakita na kong nakita. Sasabihin kong nagbago ako ng anyo. Kung pipilitin ka nilang ilabas ang patunay, paano na? Ilalabas kung ilalabas. Ako, bilang Vice Sect Leader ng Hao Tian Sect, ang pagpapadala ng tao para nakawin ang patunay ng Crown Prince ay isang simpleng bagay. Kamahalan Crown Prince. Ang lugar na ito ay hindi angkop pag-usapan. Pakiusap, sumunod po kayo sa inyong lingkod papunta sa lumilipad na barko. Paano mo balak gamitin ang pagkataong ito ng Crown Prince? Hihi, syempre kailangang kumita ng malaki. Sa huli, ang Huto Crown Prince ay hindi naman mabuti. Hayaan mong hanapan ko siya ng kaunting kasiyahan. Sa pagkakataong ito, ang pagpunta ni Kamahalan sa Lingyu Country, hindi ko alam kung ito ba ay para sa opisyal na gawain. Recruitment ng sundalo. Recruitment ng sundalo. Hindi kaya, malapit nang magkaroon ng digmaan. Ang malaking hukbo ng aking dinastiya ay may natuklasang mahalaga sa ibang kalawakan. Kailangang mag-recruit ng malaking bilang ng mga sundalo. Ngunit, limitado ang pondo. Kaya, ginagamit ang sistema ng pag-sponsor ng sundalo. Hindi kaya, nakahanap ng isang bagong Great World. Anong Great World? Iyon ay isang allied Great World. Mayaman sa yaman. Mga Spirit Stones kung saan-saan. Mga ore kung saan-saan. Basta't makuha natin ito, ang Huto Empire ay tiyak na lalakas ng husto. Pag-isahin ang Tian Yuan. Ano? Isang allied Great World. Iyon, ay isang dakilang gawa ng mga sinaunang makapangyarihang nilalang. Pilit na sinira ang mga harang sa pagitan ng mga mundo. Pinagdugtong-dugtong ang mga Great Worlds para maging isa. Basta't allied Great World, ang mga yaman ay laging sagana. Napakaraming populasyon. Tiyak na isang malaking kayamanan. Ngunit, Kamahalan, ang allied Great World, marahil ay napakalakas. Isang mid-level civilization empire tulad natin, paanong makikipag-agawan? Noong una, wala kaming pagkakataon. Nagkataon lamang, ang ilang mga dakilang puwersa sa loob ng Allied Great World na iyon, ay nagpapatayan sa isa't isa. Isang buong grupo ng mga Divine Spirit Longevity Realm, ay pumatay hanggang sa mamula ang mga mata. Malubha ang mga pinsala, sa kasalukuyan, halos wala ng lakas lumaban. Ang populasyon ay hindi pa nabibilang, kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon. Diyos ko, ito ay isang pagkakataon na dumarating lamang kada 1,000 taon. Kung sasali ako sa digmaang ito, makakuha ng malaking pagkakataon. Ang posisyon ng family head, tiyak na mapupunta sa akin. Ang pagkakataong ito, ay magpapataas pa nga sa buong pamilya ko. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, napadaan lamang ako. Balak kong hanapin ang 4 na dakilang banal na lupain, para pag-usapan ang bagay na ito. Hindi ko inaasahan. Ang isang maliit na Tian Hu sect ay nang ahas pang magkasala sa akin. May tadhana kaya tayo nagkita. Kung hindi, ang ganito kalaking bagay, ang mga golden aristocratic families tulad ninyo, ay hindi man lang karapat-dapat malaman. Ang mga salitang ito ni Kamahalan, hindi ba medyo sobra?
Ang aking Chu family ay maraming eksperto. Malakas ang yaman. Paanong hindi kami karapat-dapat? Kamahalin, marahil masyado ninyo kaming minamaliit. Ah, ganoon ba? Ang recruitment ng sundalong ito ay may napakataas na requirement. Hindi bababa sa 1 trilyon ang kailangan. Kaya nyo bang ilabas? Ano? 1 trilyon. Martial God Coins. Ganoon karami. Hindi Martial God Coins, kundi Dharma Heaven Coins. Kamakailan lang, ang Martial God Coin ay patuloy na bumababa ang halaga. Ang hukbo ay tumatanggap lamang ng Divine Spirit Coins. Ang bagay na ito, ngayon, isang Dharma Heaven Coin ay maaaring ipagpalit sa 780 Martial God Coins. Iyon, ay kailangang 10 trilyong Martial God Coins. Saan kami hahanap? Paano na ngayon? Hindi kaya, palalampasin na lang natin ang magandang pagkakataong ito. Munting kapatid, ang recruitment na ito, sasali ka ba? Siyempre sasali. Sa aking kamay, mayroon akong 3 trilyong Dharma Heaven Coins. Maaari kong i-invest lahat. Ako, kuya, nasanay ng gumastos ng walang pakundangan. Sa aking katawan, 2 trilyon lamang na Dharma Heaven Coins ang mayroon. Ang pintuang ito, mahirap mangutang. Mas mabuti pang, bilisan kong hanapin ang Divine Land. Bagamat, kailangang bigyan sila ng malaking interes. Malaking interes. Kamahalin. Ang bagay na ito, handang sumali ang aking Chu family. Ang aking Tian family, handa rin. Ang aking Gu family, ay ganoon din. HMPH. Kayo, ay mga young masters lamang. Walang karapatang magpasya para sa pamilya. Ang bagay na ito, kailangang pag-usapan muli kasama ang inyong family head. Pagbalik ninyo, sabihin ninyo sa inyong mga family heads na pumunta rito para makipagkita sa akin. Munting kapatid, Tara na. Hindi nga may kakailan na young master na nasanay sa layaw. Walang kahit kaunting kakayahan. Ngunit ang ambisyon ay hindi maliit. Masyadong madaling lokohin. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa mga kalye ng Hutu Empire, Yehudi. Sa huli, ano ba talaga ang binabalak mong gawin? Balak mong gamitin ang pangalan ng Hutu Crown Prince para makapanloko ng malaking halaga, pagkatapos ay tatakas kasama ang pera. Matagal ko nang masusing inimbestigahan. Yung mga sekta at pamilyang iyon, maraming beses nang nangapi ng mga ordinaryong tao. Samantalahin ko ang pagkakataon para lokohin sila ng pera, maituturing na rin itong pagtuturo sa kanila ng leksyon. Iyon ay libu-libong trilyong Dharma Heaven Coins. Kahit ang mga golden aristocratic families, mahihirapang ilabas lahat. Papayag ba silang ibigay sa iyo? At saka, ang pagsalakay sa Allied Great World ay isang malaking bagay. Tiyak na magpapadala sila ng tao para magtanong sa matataas na opisyal sa loob ng imperyo. Napakadaling malantad. Sino ba namang nagsabing kukunin ko ang libu-libong trilyong Dharma Heaven Coins na iyon mula sa kanila? Ganoon karaming pera, sapat na para yanijin ang pundasyon ng isang golden aristocratic family. Kahit ibigay pa ng family head, ibibigay lamang niya ito sa Hutu Emperor. Hindi sa Crown Prince. Kung tama ang aking kalkulasyon, ang balita tungkol sa recruitment ng sundalo ay mabilis nakakalat. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng daan-daang puwersa na darating para manuyo sa akin. Hayaan ko silang magbayad ng isang bahagi ng deposito, tiyak na kahit kumagat pa sila ng ngipin. Papayag sila. 100 pamilya, bawat pamilya 100 bilyong Dharma Heaven Coins, kung gayon. Mahigit 10 trilyon na Dharma Heaven Coins. Langit. Ito, talagang isang nakakatakot na panloloko. Sa kabilang banda, yung mga malalaking pamilyang iyon, hindi rin naman sila tanga. Niloloko mo sila. Sinasabing ang Hutu Empire ay makikipag-alyansa para salakayin ang Great World, tiyak na iimbestigahan nila ang katotohanan. Sino ba namang nagsabing niloloko ko sila? Ang alyansang saisalakay sa Great World, mayroon talagang ganitong bagay. Ito lamang, ang Hutu Empire ay nag-aalinlangan pa. Kaya, sa maikling panahon, hindi kailangang matakot na malantad. Paano mo nalaman? Nagkataon lang na nalaman ko. Ang Hautian sect ay nakapasok na sa 5 dakilang imperyo. Ang network ng impormasyon, tiyak na nangunguna. Ngunit, nanloloko ka ng ganyan karaming pera, hindi ka ba nakukonsensya? Ito ay tinatawag na, pagnanakaw sa mayaman para ibigay sa mahirap. Mayaman. Ninakawan na. Saan mo ibibigay sa mahirap?
Narinig kong, ang Guhan Land sa Hilaga, may napakaraming tribo ng lahi ng tao na naninirahan. Ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay napakahirap. Kung nakuha ko na ang halagang ito ng pera, maaari akong pumunta para tulungan sila. Gusto mong pumunta sa Hilaga? Doon, ay ang Zhuang Yuan, Snow Wasteland. Bagamat, ang Zulang Ren, Snow Wolf Human, na lahi ay nalipol na ng Azure Dragon Empire, ngunit napakapanganib pa rin tulad ng dati. May plano lang naman. Kung pupunta ba o hindi, hindi pa alam. Ngunit ngayon, nalipol na lahat ang mga Zulang Ren, tapos sinasabi mong mapanganib pa rin doon. Bakit mo nasabi iyan? Sa ilalim ng Huayuan, may isang sinaunang demon god na natutulog. Kung sakaling magambala siya, mapapahamak talaga. Talaga bang, may sinaunang demon god na natutulog? Hindi ba't, alamat lamang iyon? Narinig kong, yung demon god na iyon, ay umiiral na mula pa sa panahon ng Zhou Yuan. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Ang kanyang lakas ay pambihira. Sa Tianyuan Continent, walang sino man ang kanyang kalaban. Bawat 1,000 taon, nagigising siya ng isang beses. Bawat 10,000 taon, lumalabas siya para maghanap ng pagkain ng isang beses. Sa bawat paghahanap ng pagkain, pumapatay siya ng napakaraming nilalang. Lumilikha ng sukdulang sakuna. Narinig kong, noong huling paghahanap ng pagkain, nilamon niya ang 7 bahagi ng populasyon ng Tianyuan Continent. Ganap na isang walang kapantay na kalamidad. Ano? Kinain ang 7 bahagi ng populasyon. Totoo ba ang bagay na ito? Bakit, sa mga aklat ng kasaysayan, wala man lang itong naitala? Ang partikular na sitwasyon, hindi ko rin alam ng lubos. Malabo ko lamang narinig na nabanggit ni Ama. Yung demon god na iyon, kailangan niyang ialay ang 7 bahagi ng populasyon. Mukhang, lahat sila ay inialay na dugo. Kung hindi, natatakot akong, ang buong lahi ng tao ay mauubos ng kainin. Isang demon god lamang naman. Ang populasyon ng buong Tianyuan Continent, ganoon karami. Tapos, wala silang magawa sa kanya. Sabi ni Ama, yung demon god na iyon, noong huling paghahanap ng pagkain, matagal nang nag-breakthrough hanggang longevity 8th realm. Ngayon, malapit na ang 10,000 taon. Siya, marahil ay nasa longevity 9th realm na. O baka, umabot na sa eternity realm. Ano? Malapit na ang 10,000 taon. Tama ka. Ayon sa sinabi ni Ama, 7 taon pa, lalabas na siya para maghanap ng pagkain. Pagdating ng panahon, natatakot akong magiging isa na namang unos ng dugo at hangin. Ang 5 dakilang imperyo, buong lakas na binubuksan ang Great World ng ibang kalawakan. Sa totoo lang, gusto nilang bago dumating ang kalamidad, ilipat ang mga mamamayan sa ibang kalawakan para lumikas. Tahimik na nag-isip si Yeming, huwag ka nang masyadong mag-isip. Kahit bumagsak pa ang langit, may mga matatangkad na tao na sisilag. Ang ating lakas ay mahina. Ang masyadong pag-iisip ay walang silbi. Ngunit, ayokong panoorin na lang ang mga tao, na parang mga baka at tupa na kinakain. Ang aking puso, hindi ako pinapayagang tumayo lang at manood. Ang puso, mula pa noon, yung mga walang kapantay na henyo na iyon, ay karaniwang napakatigas ng ulo. Ang paggawa ng mga bagay, lahat sila ay may sariling pamantayan. Ginagawa nila ang mga bagay ayon sa kanilang puso. Kahit napakahirap, mapanganib, 9 na kamatayan, 1 buhay. Lahat sila ay matapang na sumusulong. Si Yeming, mukhang ganitong uri rin siya ng tao. Ngunit, Yeming, kumpara sa Demon Venerable na nasa longevity 9th realm, tayo, kahit mga langgam ay hindi kapantay. Pagdating ng panahon, ang mga imperyo, Holy Lands, Great Sects, ay natural na kikilos. Tayo, gawin na lang natin ang ating makakaya. Ayos na. Hindi pwede. Kailangan kong makaisip ng paraan. Nang gabing iyon, sa isang lugar ng Tianhu Town, Master. May mahalaga po akong bagay na kailangang pag-usapan. Disipulo, hinahanap mo siguro, mayroon ka bang kailangan? Master, alam po ba ninyo, ang demon god sa Ice Snow Wasteland sa Hilaga? Narinig niya ito, natahimik siya. Ang bagay na ito, ay sukdulang lihim. Tanging ang matataas na opisyal lamang ng mga puwersa sa iba't ibang panig ang nakakaalam. Ngunit walang sino man ang maglalathala nito sa publiko. Kung hindi, tiyak na magkakagulo ang mundo. Kung bibilangin ang oras, 7 taon pa, lalabas na naman ang hayop na iyon para maghanap ng pagkain. Master,
Ang Tianyuan continent ay may ganyan karaming martial gods at divine spirits. Tapos, hindi sila nangangahas na makipaglaban ng isang beses sa demon god na iyon. Kahit gaano pa siya kalakas, nag-iisa lamang naman siya. Yeming, hindi mo alam ang bagsik ng isang longevity realm expert. Ang kanyang pambihirang katangian ay hindi natin kayang isipin. Bagamat sinasabing ang 10 namumuna sa Tianyuan rankings at ang 9 na lahi ng Tianyuan ay pumasok na rin sa longevity realm, ngunit malayo pa rin sila kumpara sa demon god na iyon. Kahit magsanib puwersa pa ang lahat, manalo man, napakasaklap pa rin ng pagkapanalo. Napakaraming tao ang mamamatay. Kung iisipin, hindi ba't yung mga longevity realm na iyon ay takot mamatay? Hindi nga, sila nga ay takot mamatay. Ang buhay ng isang longevity realm expert ay napakahaba. Ang mabuhay ng ilang 10,000 taon ay itinuturing pang maikli ang buhay. Marami pang ang nabubuhay ng 10,000 taon. Ang tinatawag na longevity. Longevity, nagsusugal ng buhay para mag-cultivate hanggang longevity realm, hindi ba't para lamang sa longevity? Sa kanilang mahabang buhay, makakapagtayo sila ng malalaking puwersa. Makakaupo sa malaking kayamanan. Ang grupong ito ng mga tao, paanong madaling magsasapanganib? Narinig ito ni Yeming. Napatawa siya. Ha ha ha, disipulo, bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko ang mundong ito. Kakaiba, baliktad. Yung mga ekspertong iyon, talagang iniisip nilang, sila ay walang kapantay na mahahabang buhay. Tatamasahin ang lahat ng karangyan. Talaga bang, dahil lamang sa sarili nilang pagsisikap? Sila, tunay ngang mga walang kapantay na henyo. Ngunit kahit gaano pa sila kaenyo, ang kanilang asensya, ay tao lamang din naman. Anumang martial artist, ay isinilang mula sa mga ordinaryong mamamayan. Kumakain ng bigas ng mga mamamayan. Gumagamit ng yaman ng mga mamamayan. Sa 100,000 tao, may isang martial ancestor. Sa 1 bilyong tao, saka lamang may isang martial monarch. Isang divine spirit longevity realm na isinilang, hindi bababa sa kailangang ubusin ang yaman ng 10 trilyong mamamayan na naipon. Kung hindi dahil sa suporta ng mga mamamayan sa pundasyon, sila. Kahit gaano pa sila kaenyo, ay isa lamang barbaro. Ang pagkain ng sapat, ay problema na. Paano pa pag-uusapan ang longevity? Ngunit ngayon, paparating na ang malaking sakuna. Ang mga dapat sanang walang kapantay na eksperto na nakatayo sa harapan, ay piniling tumayo sa pinakalikuran. Hayaan ang mga mahihinang mamamayan, na protektahan ang kanilang mga buhay aso. Mamatay para sa kanila. Ito, hindi ba ito isang kakaibang mundo? Baliktad. Natahimik si Hisian Tian sandali. Nang marinig ang mga salitang ito ng aking disipulo, hindi maiwasan ni Gerong makaramdam ng kahihiyan. Naisip mo ang mga bagay na ito, talagang napakasaya ni Guro. Ngunit, gamit lamang ang isang bibig, hindi mababago ang mundong ito. Master, ang inyong array formation, ay numero 1 sa Tianyuan. Maaari ba kayong lumikha ng isang grand array, para harapin ang demon god na iyon? Maliit ang tsansa. Kung gustong patayin ang demon god na iyon, hindi lamang kailangan ng 10.000 na patong-patong na top-level grand arrays, kundi kailangan din ng 36 na longevity realm experts na mamamahala. At saka, ang array ay isang bagay na patay. Kailangang akitin ng demon god papasok sa array. Ang mga bagay sa itaas, alinman sa mga iyon ay hindi madaling maisakatuparan. Huwag nang banggitin ang iba pa, sabihin na lang natin ang mga materyales na kailangan para mag-set up ng 10.000 top-level grand arrays, ay hindi isang bagay na kayang akuin ng isang tao. Maliban na lamang kung ang 5 dakilang imperyo ay magsanib puwersa. Hindi magtitipid sa puhunan. Lahat ng gastusin. Ito ay ang pinakasimple pa lamang. Ang pinakapangunahing hakbang lamang. Tama ka. Gamit ang kasalukuyang sitwasyon, kahit ang unang hakbang na ito ay imposible nang magawa. Disipulo, huwag ka nang masyadong mag-isip. Pagdating ng malaking sakuna, kasama na siguro, maraming tao rin ang hindi lamang tatayo at manunood. Sa kasalukuyan, dapat mong pagsikapang itaas ang iyong cultivation ang tama. Kung walang malaking divine ability, paanong makakagawa ng malaking kabutihan? Naiintindihan na po ng disipulo. Kung si Master ay walang paraan, kung gayon. Magtatanong ako sa iba. Asawa ko, bigla mo akong hinanap, may kailangan ka ba? Feng Shi.
Ang sinaunang demon god ng Ice Snow Wasteland, may paraan ba para pigilan siya? Ang bagay na ito, ay lampas sa kakayahan kong pag-isipan. Ako, maaari ko lamang ay pangako, pagdating ng panahon, tiyak na titiyakin ko ang buhay ni asawa ko. Pagkasabi noon, pinutol na niya ang koneksyon. Ang Tianyuan, ay napakalaki. Ang mga makapangyarihang nilalang, ay hindi mabilang. Tapos, kahit isang demon god lang, hindi mapigilan. Hindi ako naniniwala, hindi makahanap ng paraan para malutas. Ang disipulong si Yeming, ay naguulat kay Hao Tian Great Emperor. Ang Tianyuan Continent, ay may isang longevity 9th realm demon god na gumagawa ng gulo. Kumakain ng tao bilang pagkain. Pumatay ng hindi mabilang. Hinihiling ko po sa mataas na emperador, na magpadala ng banal na sundalo pababa, para patayin siya. Protektahan ang mga mamamayan. Naghintay si Yeming ng matagal, wala pa ring kilos. Makalipas ang ilang sandali, may isang bagay na lumitaw sa harap ni Yeming. Dinala si Yeming sa isang lugar. Anong nangyayari? Ito ba ay panaginip? Oh, narinig ng Hao Tian Supreme Emperor ang aking boses, dinala ako rito. Bata, akala mo kung sino ka? Isang pagluhod lang, maiimbitahan mo na ang Hao Tian Supreme Emperor. Ang disipulong si Yeming, nagbibigay galang kay Senior. Haha, tumayo ka. Ang bagay na gusto mo, ay malapit ng kumagit sa pain. Pagkasabi pa lang niya noon, may isang bagay na gumalaw sa pamingwit. Nahila na ito palabas mula sa tubig. Dinala sa harap ni Yeming. Sa ibaba, isang pagong ang pilit na tumataob. Ang gusto ko, ay ang pagong na ito.